Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panigbagong kwentong ating hatid kung saan tutunghayan natin ang kwentong pinamagatang Looking for My Baby's Dad. Dahilan sa kagustuhan na tuklasin ang napakaraming bagay, bunga ng karupukhan at katigasan ng ulo, makakalabas pa ba sa kasalanan na may nabuo ng munting buhay? Tunghayan natin kung paano itataguyod ng isang ulirang ina ang kanyang itinuturing na anak. Narito na ang unang bahagi. Kung nasa katwiran ka, ipaglaban mo hanggang kamatayan. Sa buhay kong ito, isa lang ang hindi ko inaipaglaban. At alam mo kung ano? Alam mo? Itanong mo sa akin, Gina. Ano po, inay? Tanong naman ni Lina sa kanyang ina. Kasabay ng isang buntong hininga. Natural na alam niya na ang sagot sa tanong ng ina na ilang daang pagkakataon na nitong nasambit. Sa lahat ng problema sa mundo, iyon ang panuntunan nito, ang ipaglaban ng dapat ipaglaban, na para bang namumuhay sila bilang mga sundalong kailangang maging laging handa. Panay ang paghalukay ng babae sa kawali ng sinangag. Pupungas-pungas pa si Lina, 6:00 pa lang ng umaga. 2:00 na siya nakauwi, ngunit hindi na iyon kailangan pang malaman ng kanyang nanay. Ang relasyon ko sa ama mo, iyon at ang tanging iyon lang. Taas noong sambit na babae. Binudbura ng asin ang kanin sa kawali. Paano ko maipaglalaban kung ako ang wala sa katwiran? Mantakin mong hindi sinabi sa akin na may asawa at anak na pala ang damuho. Hindi nababawasan ang galit ng ina ni Lina. Ilang taon man ang lumipas, mula nang matuklasan nito ang kanyang ama ay isang dakilang manluloko. Nanay, at inisip niya sigurong basta-bastang babae ako. Hindi ba't nabanggit na nga ninyong siyang naka-virgin sa inyo? Agon ni Lina. Wala sa sarili. Natutuksong bumalik na sa silid para dagdagan ng tulog. Isang hakbang at nilapitan ni Lina ang babaeng amoy bawang ng sinangag. Pinitik nito ang kanyang bibig. Yang katabilan mo. Yan lang, minalas mong mana sa akin. Ugali mo, nakuha mo sa ama mo. Pero oo, siya ang naka-virgin sa akin. Unang halik at lahat ng una. Anong galit sa akin ng lola mo nang ipagbuntis kita? Lahat ng pangarap namin ay naglahong parang bula. Pumalatak ang babae. Itinaas ang sandok na animoy isang espada ng katipunan. Biruin mo. Ang isang katulad ko ang tanging anak ni Nasenya at Arsenio na nakatungtong ng high school, umuwing buntis sa isang lalaking may asawa. Isang malaking iskandalo yun noon. Hindi tulad ngayon, nakaliwat ka ng tumitihaya mga babae. Kakamot-kamot sa noong sumingit si Lina. Kayo pala ang nagpauso nun, Nay. Diyan ka mahusay sa pagsagot mo sa akin. Pasalamat ka't hindi ko tinitiris ang ilong mo nung sanggol ka. Kay bata-bata ko pa doon. 19. Ipinagpatuloy ko pa sana yung high school noon, pero wala. Nandyan ka na. Pagkatapos, sasagot-sagot ka sa akin. Nagpasya si Lina na manahimik. Napasulyap siya sa pupulsuhan at napansing nakatatak pa rin doon ang mga salitang nights, ang lugar kung saan siya nagbababad ng nagdaang gabi para makipagsiyahan sa mga barkada. Agad niya ikunusko sa damit ang tinta sa balat. Malamasin gan ang bibig ng ina ni Lina kapag namaril ito ng mga salita. At hayun, tuloy-tuloy nagpaputok ang babae. Kay Lina ang lahat ng tama kahit umilag pa siya. At maririnig-rinig ko sa mga kapitbahay na nakatambay ka doon sa tambayan ng mga haliparot. Kahit hindi mo aminin, alam ko, Gina. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. At iyang nobyo mong duwende? Sinasabi ko sa iyong huwag na huwag mo gagawin at magtangka magpabuntis dyan at itatakwil kita. Sanay na si Lina sa bansag ng ina sa nobyo niyang si Ivan. Duwende, engkanto, pandakekok, punggok, unano at marami pang iba. Pagdating sa tangkad, lamang si Lina kay Ivan ng 2 pulgada. 5'6" siya, 5'4" ang binata. Pero hindi mukhang duwende o engkanto si Ivan. Sa katunayan ay napakagwapo nito. Gwapo sa salitang gwapo. Hindi cute, hindi may itsura, kundi gwapo. Gayunman, may phobia sa gwapo ang nanay ni Lina. Kaya gano'n na lamang kung laitin si Ivan sa tahanan nila. Ngayon ay mukha ng maliit na mundo ang sinangag at sa gitna niyon ay nakasuksok ang sandok. Naupo ang nanay ni Lina sa tapat niya.
Naging seryoso ang anyo ng babae. Anak, ang sinasabi ko lang sa'yo, minsan ka nang nagkamali ng magpapasya sa buhay at dahil doon, napigilan ang pag-asenso mo. Naisip ni Lina na kung ang pakay ng kanyang ina ay ang konsensyahin siya, alam na alam nito kung saang banda siya papatamaan. Doon, gitnang-gitna. Nanay naman, kaaga-aga bulong ni Lina. Tumayo upang kumuha ng pinggan at naghain na. Bumuntong hininga ang babae. Nagpisil ng kamati sa isang mangkok. Binuhusan iyon ng patis. Daing nagalunggong, sinangag at kamatis ang almusal. Parang uniforme ang almusal nila sa araw-araw, hindi nagbabago. Tumatawag ka pa ba sa ate mo? Iling ang itinugo ni Lina sa tanong ng ina. Nag-iisa lang ang kanyang kapatid. Si Rina, 5 taon ang mas matanda sa kanya. Half-sister, kapatid sa ama. 10 taong gulang si Lina nang pumanaw ang ina ni Rina, ang legal na asawa ng kanyang ama. 4 na taon makalipas iyon, ang kanyang ama naman ang sumunod. Napakabait ni Rina. Mismong ito naghahatid sa kanilang mag-ina ng balita na pumanaw na ang kanyang ama. Sa burol, magkatulong sila ng nanay niya sa pag-aasikaso ng mga kailangang asikasuhin. Iyak lang ng iyak noon si Rina. Halos mabaliw-baliw sa hinagpis. Nang mailibing ang kanilang ama, kinausap silang mag-ina ni Rina at sinabing ang natirang ari-arian ng kanilang ama ay ang bahay na lang na siyang tinutuluyan ng babae. May karapatan daw si Lina roon, ngunit ayaw ni Rina na ibenta ang bahay dahil iyon ang bahay na kinalakhan nito. Nais nitong bilhin ang mana ni Lina sa bahay, isang bagay na tinanggihan ng nanay ni Lina. Pitbit sa konsensya ni Gina ang iniisip nitong halos pagkawasak sa unang pamilya ng ama ni Lina nang dahil dito. Para kay Gina, walang karapatan ito man o si Lina sa anumang naipundar ng ama dahil ang legal na asawa ng lalaki ang siyang katulong nitong itaguyod ang mga negosyo. Salimpusa lang tayo, madalas sabihin ng ina. Wala tayong karapatang manggulo. Bilang ganti, nagpasya si Rina na pag-aralin si Lina. At iyon na naging pinakamalaking problema ni Lina sa buhay, sapagkat walang hilig sa pag-aaral ang dalaga. 18 na siya nang makapagtapos ng high school at pasang-awa pa. Kung hindi pa pinadulasan ng kanyang ina ang teacher sa English, wala sanang unang babae na tumungtong ng entablado sa kanilang pamilya sa pagtatapos ng high school. Dahil mayroong sustento, pinilit ni Lina ng nanay niyang mag-enroll ng college. Isang bagay iyon na hindi pinag-interesan ni Lina dahil alam niyang ambisyon niya ay magnegosyo. Sa katunayan, sinabi niya sa kanyang nanay na sa halip na gamitin sa pagkokolehiyo ang perang mula kay Rina, naisa na niya magtayo na lang ng maliit na parlor. Tumanggi ang kanyang ina. Natural, sapagkat sa libro nito, edukasyon ang numero 1. Dahil sadyang tamad pumasok sa eskwela, panay ang bulakbol ni Lina, kaliwat kanan ng kanyang barkada. Naka-enroll siya pero hindi siya pumapasok, 4 na taon. 4 na taong inakala ng kanyang ina na magtatapos siya ng kursong psychology. Sa kalokohan niya, umattend pa siya ng graduation ng nakatoga, nanginginig sa takot sa nanay niyang nagpa-parlor pa para sa karangalang pagtanggap niya ng diploma. Bago pumanhik sa entablado, nagkunwari si Lina na nagsusukat hilong-hilo at umuwi na sila. Sa huli, makaraan ng 1 linggo matapos ang graduation ceremony, umiiyak na inamin niya sa kanyang ina ang kanyang panlilinlang, na ang togang isunuot niya ay nirentahan lang, ang class card na ipinakita niya rito ay dinaya lang, at ang totoo, sa kulang 200 units na dapat ipinasa niya ay naka-40 lang siya. Lahat pa ay pasang-awa. Mag-asawang sampal ang napala ni Lina. 3 buwan siyang hindi kinausap ng kanyang ina, kahit halos gabi-gabi niya itong iniiyakan. At magmula rin noon, hindi na siya kinausap ni Rina. Masisisi ba niya ang dalawa? Siya ang nagkasala. Siya ang nagloko. Siya ang nagsayang ng oras at pera ng iba. Siya ang dakilang masama ang budhi. At walang matinong katwiran si Lina, kundi napilitan siyang gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin, ang mag-aral. Abay, tumawag ka. Patuloy ng nanay niya. Kung kinakailangan manikluhod ka sa buong buhay mo, gawin mo. Kahit paano, hindi na sinisigawan si Lina ng ina. Hindi tulad noon na kahit nagmano siya ay nakasinghal ang babae. Nahihiya na rin po ako kay ate, Nay.
Parang maamuntupang umabot ng kamati si Lina at dinurog iyon sa umuusok na sinangag. Noon pong pinapunta niyo ako sa kanya para humingi ng tawad, talaga pong napaiyak siya sa galit sa akin. Isang karanasan iyon na nakatatak sa kanyang kaluluwa. Simple lang ang sinabi ng kapatid niya noong mga sandaling yon. Alam mo bang mula nang mamatay si Papa, wala nang natira sa akin kundi itong bahay na to. Marami siyang naiwang utang. Alam mo naman na tumira si Mama sa ospital ng 2 taon. At lahat ng pinag-aral ko sa'yo galing sa sarili kong pawis. Hindi mo ba naisip yun, Lina? Sana kahit saglit, naisip mo. Noon, nais ni Lina na magpasagasa na lang sa daan sa labas ng kanilang tahanan dahil sa panliliit. Habang nagsasaya siya at nagbubulakbol, sumagi man lang sa isip niya na sinayang niya ang pera ng iba. Parating kakaakibat niyo ng paniniwalang wala siyang namana sa kanyang ama at marapat lamang na pag-aralin siya ni Rina. Ano bang mali niyang wala palang natira sa kanyang kapatid, kundi ang bahay lang talaga. Ang akala niya may naiwan ang ina nito o ang lola kaya. Walang pisikal na parusang dinana si Lina, maliban sa mag-asawang sampal mula sa kanyang ina. Ngunit daig pa niya ang dinikdik sa almeres. Mas matutuwa pa siguro siya kung inarmalite siya ng salita ni Rina, maging ng kanyang ina. Ngunit nanahimik ang dalawa. Tila alam na alam kung paano siya lalong magmimistulang pinitpit na luya sa pagkokonsensya. Nagpa siya si Lina na ipakita sa dalawa na sa kabila ng lahat, makakaya niyang mabuhay ng hindi umaasa sa abot ng mga ito. Nag-apply siya ng trabaho. 2 taon na siya ngayong namamasukan sa isang mall bilang tagabalot ng regalo. Bumuntong hininga ang ina ni Lina. Abay, nakakahiya naman talaga yung ginawa mo. Pero nangyari na. Suyuin mo yung ate mo. Kapatid mo yun. Kahit ano pang mangyari, iisa yung ama nyo. Opo, tugon ni Lina kahit ang totoo ay hiyang-hiya na siya talaga sa kapatid. Nagte-text siya kay Rina noon at nagre-reply naman ng babae. Ngunit matabang na. Kulang na sa init. Hindi tulad noon. At noong huli siya nitong i-text, hindi na nag-reply sa kanya. Mga 5 ulit pang nag-text si Lina sa babae, ngunit niho ay hindi siya nakatanggap ng reply. Iniisip na lamang niya na talagang nagkimkim ito ng sama ng loob sa kanya at narito ang lahat ng karapatang gawin iyon. Ate, yung nobyo mo? Balita ko kung saan-saan kaniyan dinadala. Mukhang nag-init na naman ang ulo ng nanay ni Lina. Hindi naman po, Nay. Porke mayaman, sama ka ng sama. Baka nakakalimutan mong mayaman din yung ama mo nung nakilala ko. At iyang best friend mong bakla, iba ang pakiramdam ko dyan. Isa pa yan, isinasama ka kung saan-saan. Lahat naman ng lalaki, Nay, ikinukumpira ninyong lahat pilit kay tatay. Kahit bading, aarya ka na naman ng baluktot mong katwiran. Ang mga gwapo, sanay mambola ng mga yan. Hindi ka na nga nakapagtapos ng pag-aaral, baka magpabuntis ka pa. At iyang si Jenna, na baklang iyan. Kung naging babae yan, ay tiyak ng Belyas. Napakalandi, kumakapag-shorts abot na sa kuyukot, at iyan pa ang madalas mong samahan. Hindi rin nakapag-aral, isa rin bulakbol noon. Ano na mangyayari sa buhay mo? Taas-taasan mo yung ambisyon mo, Lina, at baka mamatay kang dilat ng mga mata. Hindi matanggap ni Lina ang sinabi ng ina. Una, mabait naman ang kanyang kaibigan kahit malandi. Si Ivan naman ay may kaya ang pamilyang pinagmulan at maayos ang pakikitungo sa kanya. Higit sa lahat, may pangarap siya. Dahil lang ba sa hindi niya hilig ang pag-aaral, patapon na siya. Mataas po yung ambisyon ko, Nay. Naniniwala ko nasa negosyo lang yung asenso ng tao dito sa Pilipinas. Kahit naman po nakapagtapos ako, kung mamamasukan din lang ako, magkano lang yung kikitain ko. Talagang baluktot yung katwiran mo. Iyan ang sabihin mo. Kung makakaipon lang ako ng kaunti, magnenegosyo na po ako. At ano bang alam mo sa negosyo? Umismid ang babae. Umakto si Lina na nagsiper ng bibig, lalong sumakit ang ulo niya. Sa isang banda, lalong uminit ang kanyang pagnanais na bigyan ng maayos na buhay ang ina. Bata pa lang siya, tumatanggap na ito ng labada. Sa edad nito ngayon, walang ipinagbago ang hanap buhay ng babae. Kapag hindi naglalabada o may extra ang nanay ni Lina bilang kawaksi, tagaluto kapag may handaan, kung minsan ay all-around utusan. Kaya sadyang hindi nito masisisi na ganoon na lang ang maging galit sa pagwawaldas niya ng pag-asang hindi basta-basta dumarating sa mga tulad nila. Nagpa siya ang babae. Hala, magbihis ka pagkatapos kumain at dalawin natin ang ate mo.
May ilang buwan ko na rin hindi natatawagan ng isang yon at kahapon naman nung tawagan ko, hindi ko na makontak. 2 taon na rin naman nating hindi nadadalaw. Magmula nang gawin mo ang kahihiyang yon, duman tayo sa bayan at bilhan ng prutas. Tumango si Lina. Namimiss na rin niya ang kapatid. Sana sa pagkakataong ito ay napatawad na siya ng babae. Kung nais ni Rina na lumuhod siya, gagawin niya talaga. Diyos ko mahabagin. Napaantanda na rin si Lina na hawa sa pananalangin ng nanay niyang pawisan at mangiyak-ngiyak sa nasaksihan. Ang ate Rina niya ay payat na payat, nalalalim ang mga mata, daig pa ang lulong sa droga sa itsura. Kasalukuyang natutulog ang babae sa isang banig na nakalatag sa sahig. Mukhang 1 buwan nang hindi naliligo ang babae. Ang bahay na tinutuluyan nito ay mukha ng abandonadong bodega. Wala na mga magagandang kagamitan. Napakarumi ng paligid. Amoy bulok na basura pa. Higit sa lahat, ang tanging kasama lamang ni Rina sa bahay ay isang dalagitang kawaksi. 15 anyos sa tagapag-alaga sa mahigit 1 taong gulang na bata. Anak ni Rina. Nanganak ang babae nang hindi sinabi sa kanila. Ang bata ay ubod ng gwapo at malusog din naman. Bagaman ang damit ay halatang luma na. Diyos ko mahabagin, sambit muli ng nanay ni Lina. Ano nangyari? Tanong ni Lina kay Judith, ang nagpakilalang teenager na kawaksi. Hindi ko po alam masyado yung kwento. Iniwan lang din po ako rito ni nanay. Anak po ako ni Manang Shoni. Bukas po ang dating niya. Linggo-linggo po siya naghahatid ng pagkain para sa amin dito. Naalala ni Lina si Manang Shoni, isa sa 2 kawaksi ni Rina. Anong alam mong kwento? Giit ni Lina sa dalagita. Nadatnan ko na pong ganyan si Ma'am Rina. Ang sabi ni nanay, buntis pa lang daw po si Ma'am para naging sintu-sintu na. Hindi nga rin po maiwan ni nanay kasi kung ano-ano yung ginagawa sa anak kaya po ipinadala ako rito. Hindi makapaniwala si Lina sa narinig, ngunit wala silang pagpipili ang gawing mag-ina, kundi ang pansamantalang ayusin ang sitwasyon. Hinayaan nilang matulog ang kanyang kapatid. Naglinis silang mag-ina at pagkatapos ay inamalengke si Lina ng kaunting pagkain at gatas para sa bata. Pagbalik niya ay gising na si Rina. Tahimik lang ang babae habang kinakausap ng ina. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari sa Rina. Wika nito sa babaeng hindi umiimik. Si Lina naman ang sumubok. Ate, kumusta ka na? Hindi pa rin tumutugon ang babae. Parang wala sa sarili si Rina, bagaman sa gawin ng pananahimik ng babae, ay parang lulong sa malalim na pag-iisip. Nagkatinginan si Lina at ang kanyang ina. Wala silang magagawa sa ngayon. Nagpasya na lamang silang doon matulog at kinabukasan, 7:00 pa lang ay hinarap na nila si Manang Shoni. Nako hindi ko naman po kayo matawagan at hindi ko rin alam yung numero ninyo. Hindi ko rin po alam yung address ninyo. Tuwing itatanong ko kay ma'am, ayaw ibigay. Hindi na raw po kayo dapat abalahin. Wala naman daw pong problema. Pero palala ng palala yung sitwasyon at umasa na lang po ako magpapakita kayo rito. Anang matandang kawaksi. Ano nangyari kay Rina? Tanong ng ina ni Lina. Nung huli po ninyong tawag, nakapanganak na po siya noon. Mga 2 buwan pa siyang namasukan habang umuuwing umiiyak. Natanggal po siya sa trabaho. Hindi na po siya naghanap ng trabaho mula noon. Tapos tahimik lang parate. Nagkukulong lang dito sa bahay araw-araw. Ayaw makita ang sariling anak. Kaya bit-bit ko ang bata kapag inuutusan ako. Hindi ko naman po sakwan po pero nag-aalangan talaga akong iwan ng bata kasama siya kasi parating masama yung tingin sa bata. Pagkukwento ni Manang Shoni, napaantanda si Lina. Napakalala pala ng sitwasyon ng kanyang kapatid na sana inaagapan kung hindi lang niya inisip na nagalit ito sa kanya kaya hindi nagre-reply sa text niya. Bakit hindi siya tumawag? Dahil sa labis na kahihiyan, sa pag-aalalang baka lalong mabadtrip sa kanya si Rina. Dahil kung mayroong isang tao siyang kinaiinisan at text ng text sa kanya, tiyak na mababadtrip din siya. Iyon ang naisip noon ni Lina. Sino daw po ang ama ng bata? Bakit wala rito? Tanong ni Lina kay Manang Shoni. Iyon po ang hindi ko alam. At lalong hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya sinabi sa inyo. Kayo na lang ang natitira niyang kamag-anak sa mundo. Pakiwari ko parang ikinahihiya niya ang bata. Sa totoo lang, ni hindi pa po napapabinyagan yan. Ngumuso ang matanda sa sanggol na ipinaghihele ni Judith. Nag-birthday yan nang wala man lang handa kaya ibinili ko ng egg pie. Naawa ako.
Ibig ninyo sabihin abono lang kayo ng abono? Tanong ni Lina. Umiling ang matanda. Inilabas mula sa bulsa ang isang ATM card. Noon pa, ako na ang pinagwiwidro ni Ma'am dito. Alam ko yung PIN. Nasa akin din lahat ng resibo. Buwan-buwan din kumukuha ako ng 2.5 para kay Judith. Malapit nang maubos ang laman ng card kaya tipid na tipid kami. Wala nabanggit si Rina na ama ng bata manang. Ang ina ni Lina ang nagtanong. Abay, ibig niyong sabihin umuwi siyang buntis isang araw at nanganak matapos ang 9 na buwan. Nawala ng trabaho at naging ganyan na. Parang ganun na nga po. Hindi ko po alam na buntis kung hindi pa lumaki ang tiyan. Maliit siyang nagbuntis. Mahigit 6 na buwan na nang mahalata ko. Wika ni Manang Shoni. Nagulat ako at nagtanong, pero ang sabi niya noon, hindi ko na raw po kailangan malaman pa. At iyon nga po, nanganak siya at mukhang maayos pa naman po noon. Nang mawalan lang po ng trabaho sa kaunti-unting para pong nawala na sa sarili. Pero Juan, ma'am, sa totoo lang, hinala ko noon pa siya mayroong kaunting diferensya. Mula nung nakipaghiwalay sa dating nobyo. Nagsalita ang nanay ni Lina. Wala siya nabanggit sa amin na nagkanobyo siya. Pabulong halos na tumugon si Manang Shoni. Kasi may asawa na eh. Napaantanda uli ang nanay ni Lina. Baka siya ang ama ng bata. Umiling si Manang Shoni. Ma'am, pinuntahan ko po yun. Si Sir June. Alam ko naman pong manager ni ma'am yun sa kumpanya. Ang sabi matagal na raw po silang walang ugnayan ni ma'am. Isa pa nung tingin pa lang po, halata nang hindi yun ang ama ng bata. Hindi naman po sa namimintas ako pero ubod ng pangit ang taong yun ma'am. Noon dumalo yun dito at nagkulong sila sa kwarto ni Ma'am Rina, kinilabutan ako ma'am. Hindi po gwapo ang nasira kong asawa pero mas gwapo pa po ang talampakan nun kumpara kay Sir June. Maitim, maliit, panot, mataba, mamantika ang mukha, malaki ang tiyan, kasing edad na halos ng papa ni ma'am. Sigarilyo ng sigarilyo dito yung Sir June. Utos ng utos pero nag-aabot naman ng tip sa amin ma'am. Mabait din naman pero ang pangit po talaga. Hindi po talaga bagay kay Ma'am Rina. Mukha po siyang bilo-bilo na inilubog sa putik. Hindi alam ni Lina kung matatawa o mapapailing sa balitang yon. Ang ate Rina niyang maganda na inlababo sa isang lalaking ganun ang itsura. Tumayo siya at inabot mula kay Judith ng pamangkin. Sadyang napakagwapong bata at napakalayo sa pagiging mukhang bilo-bilong inilubog sa putik.